Episode 340 na tayo ng abot kami na pangarap araw ng Sabado, September 9, 2023. Nakasalubong nga nito ni Aling Susan yung kapitbahay niyang babae at tinanong kung nakita ba raw itong si Annalyn. Sabi, pasensya na Aling Susan, hindi ko po nakita eh. Sige po una na po ako. Samantalang itong si Annalyn, ayan, naalala ni Aling Susan na nagtanong nga pala sa kanya kung nasa saan si Aling Melba, kung saan ito nakatira, kung sinestor ba asawa niya, at kung saan ang parte ng bahay nito. So napagtanto ni Aling Susan na baka nga nagpunta yung apo niya doon. Samantalang itong si Zoe, hinintay mo na makatulog ang nanay niya para tawagin yung daddy niya. Ngayon hindi pa rin siya nakaligtas dahil sinundan pala siya ni Moira, gising pa pala ito, at inagaw sa kanya yung cellphone, hinablot. Sabi niya, ma'am, ba't ko ito ginagawa? Akala mo ba hindi ko alam na tatawagan mo yung daddy mo? Sa akin na muna tong phone mo Sabi naman ni Zoe, kasi mami, inaalala ko si Annalyn, baka ko na mangyari sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Sabi naman ni Moira, baka nakakalimutan mo mga atraso niya sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Sabi naman ni Zoe, wala naman pong ginawa yung mga magulang niya Sinatsyang Susan saka si Aling Lynette. Kaya lang naman po ako umalis dun para umiwas na ako sa gulo, kahit na alanin mo kaaway natin siya. So ito namang si Annalyn, binalikan ni Melba. Sabi ni Melba, ang ingay mo kasi, kaya tayo nag-away kanina, pasensya ka na ha. Basta ayoko talaga makuha ka nila sa akin, dahil anak kita, ayaw kong mawala ka. So ito na nga, napagtanto na nga ni Aling Susan itong bahay ni Aling Melba. Katok siya ng katok. Sabi niya, Melba. So sabi ni Aling Melba, tatanggalin ko tong lubid sa iyo ha, pakakawalan na kita kasi ayoko naman talaga humantong sa ganito Nung naririnig ni Annalyn na may kumakatok, naririnig niya boses ng lola niya, lalo siyang nagpupumiglas. Sabi ni Aling Melba, diyan ka lang, bubuksan ko yung pinto, aalis muna ako saglit. Ngayon pinagbuksan na ni Aling Melba tong si Aling Susan. Sabi naman ni Aling Susan, Melba, nakita mo ba yung apo ko na si Annalyn? Nagpunta ba dyan sa'yo? Sabi naman ni Aling Melba, hindi, wala siya dito. Saka umalis ka na, natutulog yung anak ko, si Caitlyn. Sabi naman ni Aling Melba, talaga nandiyan ng anak mo? Di ba umuwi na siya ng Zamboanga? Dinala siya ng asawa mo? Hindi, nandito siya, natutulog siya pa, umalis ka na. So hindi nakaligtas si Annalyn, Pinipilit niyang tanggalin yung nakabusal sa kanyang bibig, yung panyo. So napagtarayan ni Melba itong si Aling Susan at pinagsara ng pinto. So nagmamaktok itong si Aling Susan, sabi niya, napakatari naman nun. So gumawa ng paraan si Annalyn, nagmamadali siya, kinakailangan niya talagang matanggal yung nakabusal sa bibig niya para makasigaw siya, kasi hindi siya makasigaw. Nung natanggal niya to, sabi niya, Lola, tulungan mo ko, Lola. Sigaw siya ng sigaw. Buti na lang hindi pa nakakalayo si Aling Susan. Kaya narinig ni Aling Susan yung tinig, yung sigaw ni Annalyn. Sabi niya, kasi Annalyn yun boses niya yun So binalikan ni Melba si Annalyn. Sabi niya, shh, huwag ka maingay, dito ka lang. So sabi ni Aling Susan, naku, nanganganib yung apo ko. Kinakailangan malaman agad dito ni Lynette saka ni RJ. Umalis na agad siya para katagpuin nga yung dalawa, para nga ipaalam na nasa kamay nito ni Melba itong si Annalyn. O sabi niya, ayaw kong makuha ka nila sa akin, kaya aalis tayo ngayong gabi kasi paparating nga yung tatay mo, baka makita ka ng tatay mo, bawiin ka niya sa akin. Sige na, tatanggalin ko itong mga tali sa'yo ito yung mga litrato mo ito maliit ka pa, tapos dito naman sa kabila 6 years old ka pa lang. Alam mo ba, nung 6 years old ka pa lang, kinuha ka na sa akin ng tatay mo, tapos ginawa pa ako ng kwento ng kapatid ng tatay mo. Siniraan nila ako, ginawa nila ako ng istorya, ginawa nila akong masama para nga naman maagaw ka sa akin. Sobrang tagal na nawalay ka sa akin, anak. Ikaw ang buhay ko ikaw na lang ang meron ako, kaya ayaw kong mawala ka. Iyak talaga na iyak si Melba dito Ngayon nagkasalubong na si RJ saka si Lynette saka si Aling Susan. Sabi niya, alam ko na kung saan matatagpuan si Annalyn. Saan po? Pero kinakailangan muna natin tumawag ng mga pulis. Bakit po pulis? Tara na, kasi nanganganib ang buhay ng apo ko. So tumakbo na sila. At itong si RJ binunot yung cellphone para tumawag na nga ng mga pulis. Samantalang itong si Melba, gusto niyang mangako itong si Caitlyn na sumama sa kanya. Ngayon sabi naman ni Caitlyn, Aling Melba, hindi niyo po ako anak po ako ni Lynette Santos. Sabi, shh, hindi, anak kita, sa akin kagaling. Sige, alis tayo tatakas kita. Tatakas tayo, magtatago tayo kasi baka biglang dumating ang tatay mo. So pinakawalan niya hanggang sa bumaba sila. Nung pagbaba nila na hagdan, meron siyang naalala. Sabi, saglit,
ibinigay yung sapatos, yung school shoes. Sabi niya, alam mo ba, lagi kitang binibili nito taon-taon kasi baka kasi bumalik ka, diba? Tapos nag-aaral ka na, kaya gusto ko meron kang masuot na magandang sapatos. Pagpasensya mo na, yung mga ibang sapatos medyo nasira na eh. Ito na lang yung natira na maayos-ayos. Bagay na bagay sa'yo to, isukat mo na para sa'yo to. Teka, ba't ka umiiyak? Tara na, umalis na tayo, wag ka na umiyak, tara na. So umalis na sila at hawak-hawak nila may pitong kamay ni Annalyn. Ayan o, binaybay na nila yung gate at yung talagang pagmamasid ni Melba, no, nag-iingat siya dahil baka makita siya ni Nestor. Tapos bigla na lang kumawala itong si Annalyn. Sabi niya, pasensya na po Aling Melba, ngunit hindi niyo po ako anak. Ako po si Annalyn, alis na sana siya, no. Ngunit sumigaw si Aling Melba, sabi niya, Caitlyn, huwag mo kong iwan, nakikiusap ako sa'yo. Ikaw na lang ang buhay ko. Di ba nangako pa sa akin na hindi mo ko iiwan? Sabi mo, sasamahan mo ko, di ba? So ito namang ating bida, naawa. Hindi niya natiis si Aling Melba, talagang naglupasay na sa sahig sa may kalsada. Nung nilapitan niya ito para paamuhin, para pakalmahin, natuwa. Sabi naman ni Aling Melba, mabuti naman nagbalik ka. Binalikan mo ko, maraming salamat. Yun, niyakap na siya. Ngayon bigla na lang dumating itong sina Aling Susan. Sabi niya, Hoy Melba, bitaw mo yung apo ko, baliw ka na. Hindi ako baliw. Sabi naman ni Lynette, Aling Melba, nagkakamali po kayo. Hindi po siya yung anak nyo, ako po yung nanay ni Annalyn. Sabi, hindi nyo maagaw si Caitlyn, anak ko to. Sabi naman ni RJ, Aling Melba, pag-usapan po natin ito ng mahinahon. Sino ka naman? Ako po ang ama ni Annalyn, hindi sinungaling ka, hindi ikaw si Nestor. Hindi nyo mo ko ang anak ko. Kasi dumating na nga yung mga pulis. Sabi niya, ma'am, nakikiusap po kami sa inyo. Bitawan nyo po yung bata. Kung hindi, mapipilitan po kaming gamitan kayo ng dahas. Sabi nyo, hindi. Kahit magkamatayang patay, kahit patayin nyo pa ako, hindi nyo mo ko ang anak ko. Pumarang po si Annalyn. Sabi niya, huwag niyo po siyang sasaktan. Mabuti po siyang tao, wala po siyang kasalanan. Mami ko po siya. Sabi naman ni Chang Susan, ano bang ginagawa mo, apo? Apo kita. Itong mami mo, Sabi naman ni Lynette, Annalyn, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba pinagsasabi mo? So biglang umentra tong si RJ. Sabi niya, Lynette, kumalma lang kayo. Tingin ko tama ang ginagawa niya. Tingin ko alam niya ang ginagawa niya. Pinapasakin niya lang si Aling Melba. Ma'am and sir, ibaba niyo po muna itong mga baril niyo. Hindi po tayo gagamit ng violence ngayon. Sige na Aling Melba, umalis na kayo. So umalis na Aling Melba kasama si Annalyn, dinakip na siya ng mga pulis, no? So nakuha na nga ni na RJ, Lynette sa kanya Aling Susan kung si Annalyn. So si Annalyn lumapit sa mga pulis at sinabihan ng mga pulis na, Sir, huwag niyo po siyang sasaktan, mabuti po siyang tao, wala po siyang kasalanan. Sabi naman ni ni Lynette, anak, nasaktan ka ba? Hindi po, Nay, okay lang po ako. Mabuti po at naniwala kayo sa paandar ko. Sabi niya sa palusot ko. Oo naman. Sabi naman ni ni Chang Susan, napakawalang nga talaga niyang Melba niyan. Hindi po mabait po siya, mabuti po siyang tao, biktima lang po siya. Ginawan po siya ng masamang kwento para ilayo sa kanya yung mga anak niya. Kaya naman po siya nagkakaganito dahil nawalay sa kanya yung anak ni si Caitlyn. Kahit na masama pa rin yung ginawa niya, sabi ni Aling Susan, So nag-iiyakan sila dahil awang-awa talaga si Annalyn kay Aling Melba, Yung pa rin niya, yung sympathy pa rin niya nandoon pa rin sa ibang tao. Samantalang kung sina Lynette, napaiyak na rin at parang nabunutan ng tinik dahil nga sa wakas ligtas na yung anak niya, diba? At yakap-yakap niya na to. Ganda si Archie, niyakap din ang anak niya si Annalyn. Ngayon, ito na, sabi ni Lynette, talaga ba hindi na natin siya sasampa ng kaso? Sabi naman ni Annalyn, hindi na po kailangan na, kasi ang kailangan niya po ay pangunawa at suporta. Kailangan po natin siyang tulungan sa problema niya, sabi naman ni Aling Susan. Grabe rin naman itong nangyari kay Melba, Talagang sobra-sobra na yung mga problema pinagdaanan, kaya yung sumabog na, hindi na nakayanan. Sabi naman ni RJ, handa ako yung protektahan kasi nagpasalamat sa kanya si Lynette, Sabi niya, maraming salamat sa iyo RJ, at tinulungan niyo kami. So napansin nito ni Aling Susan, sabi niya, teka, bakit ganyan ang ngiti ng apo ko? Sabi naman ni Annalyn, kasi po ngayon ko lang po kasi naranasan na nagkasama-sama po ulit yung mga magulang ko. Totoo nga po, nagpapasalamat pa ako sa nangyari dahil kay Aling Melba. Sabi naman ni Lynette, Annalyn, nakakaya sa tatay mo, Sabi naman ni ni RJ, okay lang Lynette. So inaasar-asar sila ni Aling Susan,
kasi nga ano ang sweet, di ba? So ito na nga, tumawag itong si Carlos, di ba? So bigla na lang umalis itong si Lynette. Sabi niya, teka lang saglit, tumatawag si Carlos. Samantala ito na, hindi pa pala nakakaalis itong si RJ dahil nasiraan yung sasakyan nila. Tumawag si Annalyn para kamustahin ang tatay niya kung nakauwi na ba raw ito. Sabi naman ng tatay niya, ay hindi pa ako nakakauwi anak malapit ako dito sa lugar niyo, nasiraan kami ng sakyan. Matagal-tagal pa to dahil nag-deliver kami ng baterya ng sakyan, 2 oras pa. Sabi naman ni Annalyn, tay, tumuloy po muna kayo dito sa bahay, sige na, susunduin ko na kayo. Wag na anak, nakakaya naman sa nanay mo. Okay lang po yung kay nanay, sige na po. Tapos pinatuloy niya tatay niya, nagkita na nga sila, sinundo niya. Sabi niya, tay, inom po muna kayo ng kape, salamat anak. Sigurado ka ba na hindi magagalit ang nanay mo? Opo tay, wala pong issue yung kay nanay kasi maintindihan niya naman po yun. So nahuli sila ni Lynette, sabi niya, RJ, kala ko ba nakaalis ka na? Sabi naman ni Annalyn, nay, si tatay po kasi nasiraan ng sakyan, 2 hours pa po ang magdating ng baterya, ayaw ko naman po maghintay siya dun sa labas kasi madaling araw na, kaya po pinatuloy ko po muna siya dito. Di ba po, nay, okay lang naman po sa inyo? Sabi naman ni RJ, Lynette, saglit lang naman ako pero kapag dumating na yung baterya, aalis na rin ako. So hindi na rin nakaindi si Lynette, So sa Lunes, September 11 mga kapuso, ito yung dapat nating pakatutukan, nasa hospital itong si Aling Melba at kinakailangan niya ng operasyon dahil meron palang tumor sa kanyang utak. Yun pala yung diferensya kung bakit siya nababaliw, di ba? So kailangan niya ng medical na tulong. Samantalang itong si Moira gagawa ng paraan para masira muli ang sama ni na RJ sa ni Lynette. Hindi siya titigil dahil nararamdaman at nakikita niya na muling nagkakasundo ang dalawa. Samantalang dati tinataboy ni RJ si Lynette, di ba? Pero ngayon magkasundo na sila. Ngayon, ito yung pinag-uusapan nila ni Aling Susan, di ba? Pinagtagpo sila ni na RJ sa kanila Lynette pero hindi sila itinadhana. So dito natin malalaman kung tuloy-tuloy na ba to, kung magkakatuloy na ba talaga sina Lynette saka si RJ, magkakabalikan na ba silang muli o mapuputol dahil sa mga kontrabida. Nandiyan sina Carlos saka sina Moira.